Na late ng dating, but anyway, ito ay isang napakagandang araw para dito sa Sakura Industry International Philippines Incorporated kasi ito ay araw na ibinigay ng Panginoon para pasalamatan yung mga tao na nasa likuran ng kumpanyang ito, ang bawat isa na bumubuo ng kumpanya sapagkat kayo po'y mahalaga. Kung wala kayo, ano mangyayari sa mga lamesang ito at kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, ang atin kung pinapasalamatan ay ang Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat ng mga meron tayo sa ating buhay. At nakatutuwa na malaman natin na sa Biblia po ay punong-puno ng mga pagbibigay ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Kagaya ng isang pagkakataon na si Solomon ay binigyan ng pribilehiyo ng Diyos na makapagtindig ng isang templo. Ito'y templo na kung saan ay pakikinabangan ng mga tao, kagaya ng kumpanya nito, mga tao ang makikinabang, mga tao ang matutulungan, pero kagaya ng templo na itinayo ni Solomon sa Old Testament, ito ay higit sa lahat templo para sa karangalan ng Panginoon. Sapagkat dapat nating maintindihan na kung wala ang Diyos, ay wala rin naman tayong magagawa. Wala tayong lakas, wala tayong karunungan. Lahat ng meron tayo ay nanggagaling sa Panginoon. Sabi ni Haring David, yung tatay ni Solomon, sa mga awit 115, ang sabi niya, lahat ng kapurihan, Panginoon, ay para sa inyo. Meron tayong mga kanya-kanyang kakayanan, at pagka pinagsama-sama yan, ay para sa ikagaganda at ikaayos ng kumpanya. Dapat ang lahat ng yan ay nanggagaling sa Panginoon at dapat sa Kanya rin mauuwi ang karangalan. Kanina yung sinakyan naming bus ay nagkukwento yung konduktor doon sa isang pasahero at ang isang agam-agam yung Lunes. Alam niyo ba na hindi na TGIF? Familiar ba kayo dun sa TGIF? Yung Thank God It's Friday? Naku, pagka Friday ngayon, kinakabahan ng mga tao. Kasi every Friday, ano nangyayari? Tumataas ang fuel, crudo, gasolina, tapos talagang nakakalula ang mga nangyayari. Pero ang isa pang matindi, hindi lang pala Friday. Sa Lunes pala, i-implement na yung naitaas na pamasahe. At ayon sa konduktor ng bus, ay maraming mga kumpanya ang posibleng magsara dahil sa nangyayari sa ating bansa. At yun daw kanilang bus company ay tila baga kandidato, hindi para sa pag-angat ng business, kundi para sa pagsasara. Nakalulungkot, pero dapat nating mabatid na ang Panginoon naman ay hindi nagpapabaya. Na sa kabila ng mga pangyayaring ito, ay nandito tayo para pasalamatan siya at itong kumpanya ito ay itagubili natin sa Kanya sapagkat pagka ang Diyos ang pinaka-backbone ng kumpanyang ito, magiging maayos. Hindi ko sinasabing laging walang problema, mayroong problema. Pero pagka ang kinikilala natin dahil sa Diyos, mayroong Sakura Industry, magiging magaang ang buhay. At ang Diyos ang magpapadala ng mga customer, ng business, i-bless niyan, i-flourish niyan, at magkaroon man ng problema, ay magiging maayos. Kaya mahalaga po ang bawat isa na narito mula sa pinaka-boss ng company hanggang sa pinakamababa. Ang bawat isa merong mahalagang papel na ginagampanan. Kung kaya ang pinakamainam dito, yung pagkakaisa, yung pagkakasundo, at pagkilala na kung wala ang Diyos, wala tayo. Walang kumpanya. Naniniwala po ako na sa mga panahon ito, wala tayong ibang pwedeng kapitan at paniwalaan at pagkatiwalaan kundi ang Panginoon. At pagka tayo'y naniniwala sa Panginoon, ay nagiging maayos yung buhay. Kasi syempre, madalas tumakbo ka sa kumari mo, sa kumpare mo, sa kapitbahay. Imbis na tulungan ka, lalo ka pang parang idinidiin at nahihirapan. Pero, pagka alam natin na ang Diyos hindi ako pababayaan, itong kumpanyang ito ay magiging pagpapala sa maraming mga tao. Kaya gusto po natin ngayong hapon na ito ay italaga natin, i-dedicate natin yung kumpanya sa Panginoon at hingin natin ang biyaya ng Diyos.
na takpan ng kanyang kapangyarihan ng company ang bawat isang narito. At sa kabila ng merong mga kahirapan sa buhay, magpadala pa rin siya ng mga kliyente at maging flourishing at maging pagpapala itong company. No? At ako'y nagpapasalamat kay Miss Veron na naimbitahan ako dito para maging encouragement, maging kaaliwan at makita natin na ang Diyos talaga ang tutulong at kakalinga sa atin. Kaya mananalangin po tayo at itatalaga po natin, ibibigay natin, iahandog natin itong company sa Panginoon at siya ang bahala. No? Kung ano man ang pwedeng maging kagulumihanan sa isipan natin, isipin lang natin na ang Diyos ang bahala. No? At hindi tayo kalilimutan o pababayaan ng Panginoon. Itungo po natin yung ating mga ulo at tayo po ito. Isang napakagandang hapon po ito, Panginoon, na ibinigay ninyo sa amin upang amin pong namnamin ang inyong katapatan, ang inyong mga kabutihan para po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ninyo. Salamat po, Panginoon, sa habag na aming tinatanggap mula sa inyo. Totoo po, Panginoon, nasa gitna ng malaking